Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Philippine channel ng inyong lingkod. So today is October 23, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may UP Village sa UP Ver Variatis sa may Pardo di Tabera. Kung gaano mabasa, saan siya na? UP Campus, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Teresa Azul Dormitory and Residences sa may Sevierville Avenue, Loyola Heights, Quezon City. Loyola Heights Loyola Heights, Katipunan, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Parang nakuha na po natin sila, disclaimer lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ayan, samantalang tayo ay papunta doon ay makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. From you mga kapamilya, 0919-278-3000. Para sa mga magkarelasyon na, sa mga matagal nang magkasama, minsan, di ba, doon pa nga mas tumalapit. At doon mo mapapaisip lang, pangangaral pagbabae ko yung aklat ng alaala na may dapat may kasamang Bible dahil yan naman yan ay supplement ko dahil Biblia tapos supplement ko yung aklat ng alaala at ito nga yung gabay natin, yung yellow mo gabay sa pangangaral at pag-aakay ng mga tunay na baptized. Yan ang gagawin natin tapos yung gagawin natin yung dedication naman yung mga chapel o bibigyan kayo ng signages na inyong ilalagay doon sa itaas ng inyong yung higit-bakit. Pinagdadaanan mo ba ito? Kung oo, mga kapamilya kasi ng dito, puso ka lang dahil pag-uusapan natin yan dito sa Love Connect. Once again, kasama niyo po si Coach Vanessa Antonio sa pamilya niyo po sa pagbibigay ng kanyang eksperto at practical tips pagdating sa pamilya. Kaya sa ating mga listeners, single ka man na naghahanap ng the one, may jowa ka man na gustong ayusin ang hindi pagkakaintindihan ng iyong partner o kaya naman may asawa ka na gustong ibalik ang part ng iyong pag-ibigyan. Abay, tutok lang po kayo dito sa ating programa dahil maraming tips ang inyong matututunan dahil sa inyong US Certified Matchmaker at Science-Based Love Guru po. Dito lang po sa Love Connect. Sa pamilya, shoutout din na sa mga kaservisyo natin nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrusa. Hello po, magandang gabi. It's Thursday night sa Dito na pamilya. tayo.
mother-in-law. Tell your husband how it affects you and how you feel about it doon sa mga pag-decide o pakikialam ng iyong mother-in-law. And then let your husband talk to your mother-in-law. And then, after that, siguro maganda kasi talaga na yung husband mo ang kakausap. Subalit, you have to be ready also to defend yourself. Kasi ganito ang mangyayari sa nakikita ko. If your husband would lovingly defend you, pero in his absence, siyempre mas madaling abutin ka ng mother-in-law kasi nakatira ka doon. So meaning to say, kapatid, you also have to be ready, to protect your pregnancy. Mami, kasi po, hindi po muna ako makapagtutugon, kasi po, mami, ayaw ko po talaga sana ng stress. Pwede niyo po ba akong tulungan? Alam po ninyo, ito po yung napansin ko, in the culture of the Americans or the Westerners, even yung mga children, you can talk like an adult to their parents. And nagkakaroon sila ng order kapag magpapahayag sila ng maayos. So what am I trying to say? Unang bagay, talk to your husband about your current situation. Ano yung nararamdaman mo? Ano yung epekto ng intervening in-laws sa iyo at sa iyong pagbubuntis? Pangalawa, be ready to take a stand. Mami, pasensya na po kayo ha. Ayoko na po talaga sana ng stress. I hope that you can understand. Kapag ka po kasi nakakausap po ninyo ako ng ganito at nakikialam at pakiramdam ko po, minamali niyo po ako sa aking mga kilikili na stress po ako, mami. Pwede po ba, mami? Na i-consider ko na lang po ang inyong mga sinasabi. Siguro in this way, sa mga pamamarami ito, kahit paano makatulong sa iyo upang magkaroon ka na mas maayos, kapayapaan sa iyong tahanan. Nakakatuwa din naman sa kabilang banda kapag na-achieve din naman natin yung harmony with our in-laws. Ay, nako, kapatid talagang napakalaking blessing din naman yan. So, may pastor, anything to add? Nangyayari yun, na ang mga in-laws nag-i-intervene. Lalo na kung nasa isang bahay, actually, ang design kasi talaga is to kumbaga parang umalis dun sa yung mga Yun ang maganda talaga. ng kanila sila mag-asawa. Kaya nga lang, in your situation, ang inyong mister ay OFW, nasa ibang bansa, kumbaga parang kapanatagan na rin ni husband na ikaw ay nasa poder ng kanyang mga magulang. Ibig sabihin, sa iyong asawa ay panatag siya na ikaw ay safe. Kasi nandun ka sa mga magulang niya. True. Dahil nga lang, minsan talaga, ganyan ang mangyayari, may mga mapapansin talaga kaya ni Jay, lalo na kung yung in-law, yung mother-in-law, Yes. ang nakakapansin, sabi nga sa isang narinig ko mahirap talaga na sa isang parian may dalawang reyna, di ba? Correct. Totoo naman. Pero ang maganda doon, sinabi ni Kuya Kennedy, kausapin mo yung iyong asawa. Kasi kung meron man talagang dapat kumausap sa iyong mother-in-law, yun yung asawa mo. Yun nga lang, siyempre, pagka kinausap mo, pwede nga maisip ni mother-in-law, nagsumbong yun. Nagsumbong ko. So, yun nga sabi ni Kuya Kennedy, ready ka rin, And sa lahat ng aspeto, tandaan mo kapatid na hindi natin makontrol ang mga taong nasa paligid natin. True. Pero meron tayo isang taong pwedeng mahawakan, pwede makontrol at yun ay yung sarili. Yes. So, bigyan mo pa rin lagi yung sa ikapapayapa at ikagaganda ng sitwasyon. That's right. And of course, sa'yo din, magiging malusot din para sa kanya kung pipiliin niya kung ano yung nararapat. That's right. Tutumugon ng may kahinahunan, Yun, mag-respond ng maayos, Correct. na parang sinisita-sita ang Correct. no? So, piliin pa rin ng kapatid natin na ito na yung pinakamaayos para. Maganda yun. Mahalaga talaga yung kahinahunan na to. Kasi ang madalas nire-respondihan ay yung damdamin na napapahayag. Kung tayo pagalit na, kahit maganda yung nais natin, kung pagalit natin itong ipresenta, itutukulan tayo dun sa galit. Yes, pero pwede rin Kuya Kennedy, ibahin yung perspective, no? Oo. Baka mamaya yung pagsita-sita pala ay pwede mong tingnan na yun ay pangangalaga sa iyo Oo. ng iyong mother-in-law. Correct. Baka nga mamaya, Concern talaga. Oo, nag-aalala dahil pregnant ka. Correct, no? correct. So, tingnan mo na lang
pa-recovering pa rin. Siyempre, iniisip, mag-ingat kayo, parang gano'n ng aking apo. Correct. Kumbaga parang Protective. yung perspective na lang ba yung maging maayos at makatulong. True. Pwede mong, ang tawag natin sa reframing, di ba? Yes. Pwede mo siyang tingnan, parehong sitwasyon, pero baka naman mayroong ibang side to it, right? So, nakakalungkot man, Kuya Pastor, pero sa pagkakataong ito, tayo po'y magwawakas na sa oras. Oo nga ako na-enjoy ko yung mga nakisama sa atin tonight at sa mga nag-share, no, na kami po'y natutuwa at nagagalak. Lalo na si Kuya Jobert Austria, no, nag-share siya ng ating Back to the Bible video tonight. No? Maraming salamat, Kuya Jobert. No? It's really an honor, no, to be friends, no, with Kuya Jobert. Si Pastor Bishop F. Termolo, no? Si Dayan Camille, no, na mga nag-share sa atin. Maraming pong salamat sa inyo pong pag-support sa atin. At sa pagkakataong ito, Kuya Pastor, baka mayroon ka pang pahabol bago niyo po kami, Pastor, i-close in prayer. Yun, so salamat sa mga naging taga-subaybay natin, Kuya Kenny G. Yes. Yung aking classmate from high school, naging co-worker din natin, si Jack Tisel, kasama natin. Yun. Nakasupport siya sa atin, naparad. Laking DCAS daw siya. Yan. Salamat. Alright, sige. So, at this point in time, mga kapatid, nakakalungkot man, pero tayo po idadako na sa ating pangwakas sa panalangin na pangungunahan po tayo ni Kuya Pastor Brian Cruz. Sige po, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ngayon, minsan pa, kami po ay nagbabalik sa iyo ng pagpupuri at pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong paggabay na aming naranasan sa gabi pong ito sa Heartline, na kung saan ay napakinggan po namin ang mga damdamin ng aming po mga kaagapay, ng mga nagpadala ng katanungan, maging sa iba po naming mga kasama na hindi man po sila yung nagpadala ng question pero nakarelate po sila sapagkat same po sila ng pinagdadaanan. Panginoon, salamat po sapagkat binigyan nyo kami ng wisdom, binigyan nyo po kami ng kakayahan upang makaabot, Panginoon, sa aming po mga kaagapay, Panginoon, na dumadaan sa iba't ibang mga suliranin ng buhay. Salamat, Lord, sapagkat naroon po yung assurance namin na anumang pong sitwasyon ng aming buhay, ang aming mapagdaanan, nariyan po kayo at lagi namin kayong kasama. Ang inyo pong pangako, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo po kami pababayaan man. Salamat, Lord, sa napakagandang assurance na ito, na hindi po kami nag-iisa sa mga iba't ibang sitwasyon na aming pinagdadaanan. Panginoon, dalangin po namin ang patuloy niyo pong pag-abot sa aming mga kaagapay na dumadanas sa iba't ibang mga suliraning problema. Magsilbi pong enlightenment, Panginoon, sa kanila, ang mga naging advices po namin, magsilbi po itong pagpapala sa kanila, at maging daan, Panginoon, upang matugunan naman yung mga problema na kanilang pinagdadaanan. Salamat din po, Lord, sa inyo pong pagbibigay ng gabay po sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, si Pastor Ken, at ang buo po ng Back to the Bible Philippines, pati ang Far East Broadcasting Philippines, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang stasyon na to, ang ministry na ito, Panginoon, para po mas lalo pang maraming maabot at mapagpala aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin binabalikan lahat ng pagpupuri, pagkapasalamat Sa kabila po? sa pangalan ni Jesus. Amen. At muli po, ako po si Kenny G at kasama po natin tonight si Kuya Pastor Brian Cruz. Live po tayo sa Back to the Bible Philippines fan page. At kayo po ay nakapakinig ng Heartline kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you very much, everyone, and God bless you. Kadapi sa JBP, isa na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Kumusta ka? Kapag sinabi mo ba ito sa isang taong
hinihintay mo ba talaga ang sagot? O baka naman para lang may masabi ka, kaya mo binabanggit. Minsan kasi automatic na lang sa atin na sinasabi, pero ang totoo, ang tanong na ito ay may kapangyarihan. Pwede itong maging simula ng pag-asa para sa isang taong pagod, nalulungkot, o hirap na hirap sa araw na yon. Today, let's learn about how your presence can be an encouragement to someone. At isa sa madalas na sinishare na dialogue mula kina Winnie the Pooh at Piglet ay ito. Let me read it. Today was a difficult day, said Pooh. Tapos may saglit na katahimikan. Do you want to talk about it? Asked Piglet. Nag-isip si Pooh. No, I don't think so. Sabi ni Piglet, that's okay. What are you doing? Tanong ni Pooh. Nothing much. Just sitting with you. I know what difficult days feel like. Ang ganda ng sagot ni Piglet. Minsan, hindi naman natin kailangan magpayo. Hindi kailangan ng maraming sasabihin o Ayan, so na-drop na natin ng sila. maraming Bible verses. So maraming salamat po sa panonood. Sapat na yung Hanggang sa muli po, ingat. God bless. alam mo ba sa Bible, Paalam po muna pa sa katula po. ginawa ng mga kaibigan ni Job. This is John pa rin, the Filipino channel. Ang inyo pong pagpaalam po. Nang mabalitaan ng tatlo niyang kaibigan ang mga nangyari sa kanya, sila'y nagkasundo na dalawin siya upang siya'y damayan at alibin. Mula sa malayo, hindi na siya nakilala. Kaya't sila'y nag-iyak ng malakas, pinunit ang kanilang kasuotan at nagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa tabi niya at wala ni isa man sa kanila ang nagsalita sapagkat nakita nilang napakatindi ng kaniyang dinaramdam. Take note, ito yung tamang ginawa